pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagfa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka. Eto, may mga Resolution 658, andyan, ang dami. Resolution 51, may mga resolution sila nun dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Do you expect any changes sa composition ng majority sa susunod na mga linggo, papasok na linggo? Considering na by Thursday ay meron ng pagsasampa daw ng kaso kay Jingo Estrada. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang, nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Kung paakala mo lang yung motion ni Sen. Marcoleta, ano po yung napag-usapan ng majority doon since hindi po siya natalakay ng mga establishment? Alin? Yung motion po ni Sen. Marcoleta. Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagfa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka. Eto, may mga Resolution 658, andyan, ang dami. Resolution 51, may mga resolution sila nun dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Thank you. Just to follow up on that, perhaps the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung pag-change ng rules, ay syempre po makakalahok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga pong matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba, ma'am? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala naman bawal dun Kaya pinagtatakang ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam na natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng rump session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila. Yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? Ma'am,
ano yung process para mag-apply din siya sa impeachment court po? Kung sa- Yun na nga ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa na-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out. Wala pa namang pinag-uusapan. Very interesting. Hala, nauwi tayo sa walk out. Ay, yes. Senator, ano pong reaction nyo na diversionary tactic na daw po yung aligasyon nyo na no election sa 2028? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, unparliamentary. Pero sa hunot dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na imbento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noong pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon. Hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Si Arlie ng Manila Times, baka may tanong ha. Yes po. Feel free to ask any question. Yes. Ang totoo yung sa impeachment, Yes. nung nagkaroon nga ng paglusob ng Senado nung May 13, naghihintay nga kami dun eh. Nag-aantay kami. Hindi nga diversionary. Nakatutok kaming lahat doon. Nagkakaupos kami. Pinag-uusapan kung anong gagawin sa impeachment para maging transparent, maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami. Alas 7 na. Nandun pa ka rin. Nagtatambay kami. Paano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami. Wala kaming balak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating nung May 11? Bakit May 13 pa? Dalian na ninyo para walang masabi yung tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment, for the submission of the answers of the respondents. Tapos, yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15 at nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So, medyo maayos yun. Sana hindi ganong mahaba. Pero yun nga, apat kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So, eto nga, inaasahan namin na mabigyan ng pansin to at sinasabi nga namin na kailangan kahit may trial ongoing, pag nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So, morning and afternoon, todo tutok tayo dyan. Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pursigihin natin. Kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na sina Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Try Give, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya eto nga, yun ang gusto namin talaga mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative.
Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo. Separation. 3 separate, distinct and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino. Pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At wag naman pakialaman yung ating justice na yinuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa naman mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon. Ma'am, Senator, meron mga nagbalikan ito nakalaan na si Mayor Maguilo ay naitalaga bilang undersecretary ng DILG. Ito pinangalanan ko dati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na involved sa drug, no, sa drug business. Ano ang nakikita niyo po dito? Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Mabilog, hindi naman tumakbo na nakaraang eleksyon. Ang inaantay yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya naitala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang DOLE. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya papaupo at yung iba pang mga haka-haka hindi ko alam, pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga magkakaroon daw ng shake out. Kaya lang eto nga dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga paso na yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So, inaasahan na may pagbabago talaga. Saan na po yung napag-uusapan ng majority since lagi niyo po sinasabi na dapat mabalik na yung legislative ng Senado? Ano po napag-uusapan niyo sa majority para makapasok po na hakbang niyo para magawa po? Well, unang-una nga, tutukan na yung tunay na problema ng bansa at solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil at 2/3 ng ating coal-fired plants talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panaytirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plant sa katutak na brownout sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na walang fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So, ang daming problema na totoo, na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So, yun ang unang namin gustong tutukan. And we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation. Sen, good morning. 2 points, 2 issues lang po. First, could you comment doon sa sinabi ni Ombudsman na hinahanda nila ang grandest case against Speaker Romualdez? May grandest case. Hindi ko narinig yun. Pero sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na eh. Parang higit pa sa baby eh. 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Wag naman ganito kasi puros na lang mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Sino nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi at hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh.
Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan na nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko. Nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Second issue, Senator, tatanggapin niyo ba maging majority leader? At kung hindi, sino yung ipopose ng majority na magiging chairman ng Rules Committee? Tatanggapin ko sino? Tatanggapin niyo po ba kung kayo ang maging majority leader? Ay, ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader. Aminin ko na. Matrabaho at ang hirap-hirap, lalo na ngayon, na maiinit ang ulo ng mga tao. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo ka, nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabahong yan. Pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva, humaharap rin ng tao ng kaso, kaya nagmamakaawa, wag naman, at talagang hirap na daw yung asawa niya, nakatutok daw sa kanya lagi yung mikropono. Ako naman, sabi ko, alam naman ninyo, hindi ako pwede, mainit ang ulo ko. Ayoko nakikiusap dyan, hirap na hirap ako dyan. Ako pang pagtutuunan ninyo ng rules, ng pakikisuyo, mahirap sa akin yan eh. So sa ngayon, ang acting si Joel pa rin, nagbo-bolt in rin si Jinggoy, maraming tumutulong naman. Sino kaya, Sen? By next week, meron na kaya? Hindi ko pa alam. Tulad ng sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo. Napakahirap. Nakita naman ninyo, nag-walk out. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung blue ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado, doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganon. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganon. So, magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko nang tutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Follow up lang, do you see, anything happening between now and Monday that would change siguro yung conditions ng pag pinag-usapan niyo uli ito sa Monday? Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit papano we'll be able to go back to work. It's important. 1 linggo na lang kami. Kung tutuusin, 3 araw na lang natitira eh. Magre-recess na kami ng June 3. Tapos na yun eh. 3 araw na lang natitira. Nagkakarambola pa eh. Tama ba yun? Kaya 3 araw na.
ang dami pang nakasalang. Meron pa tayong krisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. At ito talaga ang nakakahila ng dangal ng Senado. Oh. From RMNDSXS, Yes. do you expect any changes sa composition ng majority sa susunod na mga linggo, papasok na linggo? Considering na by Thursday ay meron ng pagsasampa daw ng kaso kay Jinggo Estrada. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Mamagitan po muna yun. Pagkakita ko lang yung motion ni Sen. Marcoleta. Ano po yung napag-usapan ng majority doon since hindi po siya natalakay ng mga establishment? Alin? Yung motion po ni Sen. Marcoleta sa pagbayad sa online. Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo, nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagfa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila nun dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Thank you. Just to Yes. follow up on that, perhaps Yes. the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung pag-change ng rules, ay syempre po makakalahok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga pong matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba, ma'am? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun Kaya pinagtatakang ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam na rin natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng rump session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila. Yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? Ma'am, ano yung process para mag-apply din siya sa impeachment court po? Yun na nga ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa na-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out. Wala pa namang pinag-uusapan. Very interesting. Hala, nauwi tayo sa walk out. Yes. Senator, ano pong reaction nyo na diversionary tactic na daw po yung aligasyon nyo na no election sa 2028? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari.
galit na galit sila, sabi nila unparliamentary, pero sa hunot dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na imbento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noong pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon, hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Ayun nga, makita mo yung hypocrisy diyan. What is the sauce for the goose is the sauce for the gander. Siguro tingin ng iba kasi nababasa ko na rin ito sa social media, attorney. Ito yung Avellino versus Cuenco noong Yes. 1949. At dito parang nagkaroon talaga ng standard na dapat para magkaroon ng quorum at least 13 na mga senador, no? Pero dito sa kanilang act na pagwo-walk out, either pwede ba silang sampahan din ng kaso sa korte or ang magdidisiplina lang sa kanila ay ang Senado, attorney? Senado lang because that is well within the jurisdiction of the Senate as a co-equal branch of government. Yung Abilino versus Cuenco, one of the senators was absent. Kaya nga, yung leadership change na yan was sustained by the Supreme Court kasi yung pag-count ng majority ay hindi na sinali yung si Senator Almendras because he was out of the territorial jurisdiction of the country at the time. Opo. And may punto rin si ipinunto rin ni Senador Rodante Marcoleta na nag-umpisa sila may quorum. Tapos pwede bang ganon na bigla na lang nawala ang quorum dahil sa pag-walk out? Meron ding desisyon ng Korte Suprema kaugnay naman sa Arroyo versus Divinesia naman ito na mananatili pa rin daw nasa quorum basta nasa premises, nasa loob pa rin ng either Senado or ng Kamara itong mga nag-walk out, maaari pa rin maitawag na may quorum, attorney. Yes, because they started attending the session. So, ma-count na yung presence nila at saka nandiyan siya sa premises. Yan ang talagang ruling ng Arroyo versus Divinesia. Opo. So kung gugustuhin kahapon ng majority, maaari nila kasi at the end parang tinerminate na lang nila, sinuspend na lang nila sa Lunes na lang, no? Gagawin ang diskusyon ukol dito. Pero sa tingin niyo po kung ipinagpatuloy nila ito kasi nga kung gagamitin itong cases, no, doon sa kanina at itong kay Arroyo versus Divinesia, tingin niyo po pwedeng gawin ng mga senador yung pagboboto kasi ang pinagdedebatehan pa lamang is yung yung magkakaiba na interpretasyon sa rules ng Senado, attorney? Pwede kung ginusto nila yon. Siguro hindi ko, baka prudence dictated them to lie low muna, then siguro kailangan pala lang mga deliberations na yan para to make it appear to the public na hindi nila minamadali ito, yung motion na ito. Samantala, kahapon or after nung mga insidente ng pag-walk out ng minority dyan po sa Senado, attorney, marami ding naglalabasan. Lalo na yung resolution, Senate Resolution 658 ng nakalipas na 18th Congress ata to, kung di ako nagkakamali, noong 2021, ay nabanggit po dito na merong mga senador noon sa minorya na kasalukuyang nakaupo pa ngayon, like Senador Hontiveros and Senador Pangilinan, isinulong po nila ang resolusyon para payagan si Senador Leila de Lima na makaparticipate. Ito, klaro pa nga ito yung kahapon rules, so pangkalahatan makakabenepisyo doon. Etong kanilang resolution ay, basahin ko lang yung pinaka-title, to allow Senator Leila M. de Lima to participate in plenary sessions
and committee hearings through teleconferencing, video teleconferencing, or other forms of remote or electronic communications. Attorney, ano masasabi mo dito sa noon isinulong nila, tapos ngayon tinututulan nila? Well, in fact, ito, meron talagang specific na tao na gusto nila na ipa-join through, yun nga, video teleconferencing. Pero ito namang sa side sa majority, gusto nila yung mismong rules ang babaguhin po, attorney. Ayun nga, makita mo yung hypocrisy diyan. What is the sauce for the goose is the sauce for the gander. Opo. At dito po sa pag-usad naman po, no? Kasi maliban pa dito sa issue kahapon, meron pang mainit na issue din na, attorney, lalo na yung sinasabing no election, term extension, pagbabago ng edad daw. Ano po ang nakikita niyo po dito sa mga ganito pong mga usapin po ngayon na, attorney? Disturbing. Pero para sa akin, yung mga no-air scenario, nangyari na yan sa history natin, lalo na yung patapos na yung term ng isang presidente, para lang to prevent the situation na maging lame duck president ka. Kasi if you will, I think it's only Pinoy and President Duterte who courageously stated na there is going to be a peaceful transition of power. Pero may history diyan, panahon ni President Cory, na parang no-air scenario. Ang pinuplot na idea doon in order to prevent former President Cory from becoming a lame duck president. At saka kay President Ramos, nangyari din yan. Siguro ito, dahil ito ay dinidivulge mismo ng mga kasamahan nila as what being described by Lito Banayo, ang tingin ko diyan ay hindi masyado seryoso yan, just to prevent the president from being a lame duck. Kasi talagang hindi matanggap yan. How can there be very self-serving change of the Constitution? Imagine, i-extend mo yung term, wala kang mandate dyan. Mahirap yan. Opo. Pero kumbaga, sa tingin po ninyo, yung pagbabago ng konstitusyon ay mahalaga, pero yung timing lang nito, yun yung questionable. Yan lang talaga, time and again, may mga magandang reasons why the charter, present constitution, has to be revised or amended. Pero always may suspicion ng tao kasi karamihan dyan dadaanin through Constituent Assembly. Ang constant na objection dyan ay how can Congress be the agent of change when they themselves will be benefited from it? Kasi sila mismo ang gumagawa ng mga panibagong amenda. Lalo na ngayon na yung focus talaga ng amendment ay self-serving, so talagang hindi yan maibinta sa tao. Yung idea pa nga baka self-serving, hindi na nga maibibinta sa tao. How much more ngayon na talagang evident na masyado na yung pakay ng charter change is to extend the respective term, yung term ng Senate at saka term ng Congress. Lalo na hindi ito matanggap ng taong bayan. Opo. Dito naman po sa issue ng nagkataon ba or itinaon na karamihan po sa mga miyembro or marami sa mga miyembro ng majority ngayon dyan sa Senado ang may kinakaharap na reklamo o kaso po, attorney? Talagang design ito para to weaken the courage of
those who are perceived to be Duterte allies. So that is talagang designed to make them kneel down or accept some compromises. Depende na yan sa respective senators kung ano ang kanilang dating ano sa kanila yan. Pero on the other hand, that would strengthen their resolve to protect the Senate as an institution. Kasi kung mangyari yung gano'n, they will be remembered in history as part of those who conspire to destroy our democracy. Opo, dito naman po tayo sa recent na decision po ng Korte Suprema na tinanggihan nila yung TRO. Contested po itong issue na ito kasi 751 ang botohan. Di ko alam kung nabasa nyo na po. Kung nabasa nyo na po yung iba't ibang mga opinion, ano pong masasabi nyo po dito? Lalo na firm na yung ating government na implement yung ICC warrant po, attorney. Well, masakit but we have to accept. Pero meron pa mga motion for reconsideration. As a lawyer, wala akong magawa diyan kasi we follow kung ano yung decision ng Supreme Court. Respetuhin talaga yan. We are mandated to give respect to the decision of the Supreme Court being the highest court of the land. The fact na 751 yan. So, meron ding punto yung mga yung sa side na in favor of not honoring the ICC warrant of arrest. Siguro, meron pa silang chance to file a motion for reconsideration. Pero mahirap magkomento ngayon kasi sub judice yan kasamang adnat. Opo. Meron pong isa doon sa mga maestrado na nagsabi na unconstitutional daw yung sa Section 17 ng 9851 ba yun na batas. Tingin po ninyo, pwede rin ba na questionin din ito ng separate talaga kung ito nga ba para mapag-usapan din ng mga maestrado kung naayon ba talaga sa konstitusyon o hindi yung Section 17 po, attorney? Depende na yan. Siguro that can be an available remedy. Kasi kailangan nandiyan yung actual case or controversy, may legal standing, yung mga requisites of judicial inquiry dapat ma-satisfy yan before a case will be brought to the Supreme Court. Now, anything is possible. Depende yan how the petition is being prepared, saka yung how it is being argued. Depende yan sa lawyer na mag-file dyan sa Supreme Court. Pero sa tingin niyo po, meron na bang factors na doon para ma-question? Kasi diri, meron na napag-uusapan natin eh. First time ata or pangalawang beses na ito kasi meron nang kay former President Rodrigo Duterte. Ngayon nga, nagkaroon ng debate nga dito sa case naman ni Senador Bato de la Rosa at may naririnig na naman tayo na possible yung mga co-conspirator daw sa nila maaari din na magsilbi daw ng warrant. Yan yung mga naririnig na naman natin po, attorney. Siguro, that can be a viable idea. Opo. Huli na lamang po, attorney, no? Kasi matagal din po kayo sa politika at speaking of politika, ito pong presidente natin ngayon, based sa SWS survey, bumagsak pa sa negative 15 mula negative 4 yung net satisfaction rating. So kumbaga yung satisfaction versus yung mga hindi na-satisfy sa kanya. Meron pang natitira at least mahigit 2 taon pero bago pa man itong kasalukuyan medyo nakita na natin yung trend ng pagbaba niya. Nakita nyo ba na masyadong maaga yung kanyang pagbaba ng satisfaction lalo na sa kasi alam natin ang trend talaga per administration natin dito sa Pilipinas ay pababa, no? Parang nabago lang panahon ni PRRD na bumaba siya sa pwesto na may mataas siyang
grado. Sa tingin niyo po, masyadong napaaga yung pagbaba ng grado po ng Marcos administration at naging lame duck na kumbaga parang termino ngayon na ginagamit sa politika po, attorney. Well, objectively speaking, that is expected, Admar, kasi ang daming issues na hindi na-resolve. Number one, itong flood control scandal na talagang kahindik-hindik, shocking to the conscience of men. Imagine yung magnitude na amount na nilimas ng mga corrupt officials from our National Treasury. Wala pang closure dyan eh. At saka may mga nakikita natin na mayroong mga pang-cover up na mga efforts. So, yan ang isang reason na siguro naging unsatisfied yung mga tao sa ating presidente. Pangalawa, wala man tayo nakikita ng mga development. Tingnan mo yung infrastructure natin. So, walang economic activity. Unlike sa mga previous presidents na talagang mayroong mga economic development. Ngayon wala. Lahat ang ginugugol ng ating gobyerno ngayon ay yung pamumulitika to pin down the Dutertes at saka yung repression sa mga allies na identified with the Dutertes. Paano ka ba makakuha ng approval rating na maganda kung yan ang focus ng iyong the way you run the government? So that is expected of that kind of government that our president is doing right now. Sa tingin niyo po, attorney, kaya pang matabunan ito sa remaining ng kanyang termino kung pipihit siya ng husto para ituwid yung mga kamalian at paparating na rin po yung State of the Nation na address. Sa tingin mo, kumbaga may bigat pa ito kasi naalala natin sa nakalipas na SONA niya, nung pinangako niya na may 5,500 palakpakan, nag-fact check ang kalikasan, nagkaroon ng pagbaha, nakita doon, umugong yung kontrobersya, parang napilitan na nga ata na imbestigahan yung flood control project. Tapos next SONA naman, doon niya sinabi yung mahiya naman kayo at ito nga paparating na SONA. Tingin niyo may bigat pa ito sa mata ng publiko? Kayang matabunan, kayang maibsan yung pagbagsak ng gusto ng kanyang net satisfaction rating po, attorney? I think they will try their best. Gawin nilang lahat para they can recover what these figures show. I don't know. Hindi ko alam kung anong gagawin nila, Adman. Baka kailangan nila ng advice mo, Adman, kasi magaling ka dyan eh. Opo. Attorney, siguro huli na lang, follow up ko lang doon sa naging desisyon ng Supreme Court. Paglilinaw lamang, attorney, ngayon na dinenay nga nila yung TRO ni Bato de la Rosa, may kukonsidera na siyang fugitive from justice. Tama ba? Siguro. Pero kung mayroon pang motion for reconsideration, hindi pa yan final. Yes. Pero tinanong ko yan, attorney, dahil kung sakali man na lumusot yung motion na payagan ang teleconferencing, may exemption ho ba? Maaari ho ba na maka-avail nito si Senator Bato de la Rosa kung talagang siya ay itinuturing na fugitive from justice? I think so. Kasi hindi man siya, he is still a member of the Senate. Alright. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito sa inyo. Well, always listen and watch SMNI kasi ito lang ang pinakatiwalaan na network na nagbibigay ng tabang balita at saka hindi fake news. Kayo ang nagbibigay buhay ng
demokrasya natin at saka yung mga the voice of the oppressed, the voice of the being silenced. At least meron tayong venue, yung SBNI. Mabuhay kayo.